you're planning to become a medical biller and medical virtual assistant or a call center agent under healthcare, LOB, or line of business, you must know these two terms kasi madalas mo siyang may encounter. COB and EOB. Ano yung pagkakaiba ng COB and EOB? Punta muna tayo sa EOB. Ang EOB, it stands for Explanation of Benefits. Ano ibig sabihin nito? Kapag nag-submit ng claim yung biller or facility or yung biller ng isang doctor sa isang insurance, meron siyang invoice, meron siyang medical records, and meron siyang claim. Yung mga yon, i-review ni insurance kung magkano yung babayarin nila based sa contract. Ngayon, after nilang ma-review kung covered ba si patient sa isang specific procedure na yon, under siya ng benefits and all, and na-meet na niya yung amount na kailangan niyang ma-meet para maging cover siya or makareceive siya ng payment from insurance, magpo-provide si insurance ng EOB along with the claim itself. Minsan ibabalik nila yon. Pero minsan, ang gagawin lang ng insurance, bibigay lang yung EOB. Kanina ibibigay yung EOB? Ibibigay yon kay biller at saka kay patient. Ano yung EOB? EOB stands for Explanation of Benefits. Meron siyang procedure codes and diagnosis codes. Ang procedure code, isa siyang 5-digit na code. Meron siyang description. Halimbawa, nagkaroon ka ng surgical procedure sa knee, o kaya sa arms, ganyan. Meron siyang katumba. Hindi nila sasabihin doon na surgical procedure. Hindi. Meron siyang specific code sa isang specific part ng katawan. So, para siyang tinatranscribe nila. Para siyang ganon. Hindi siya words na ilalagay sa claim. Procedure code yung gagamitin nila. 5-digit yon. Ngayon, after nun, meron din siyang tinatawag na diagnosis code. Ang diagnosis code, para siyang code din na merong letter and number. Ito yung parang description kung saan specific ng katawan at anong klaseng surgical procedure yung ginawa kay patient. Ibig sabihin, mas detailed yung diagnosis code. Yung procedure code, halimbawa, it's all about surgical procedure. Anong klaseng surgical procedure yon? I-explain nyo ng diagnosis code. Anong specific part ng katawan, anong klaseng surgical procedure yon, and all. Yung third description na makikita mo doon is yung payment. Ano ba yung nangyari sa claim? Na-paid ba siya or na-deny ba siya? Kapag paid, i-explain sa EOB kung magkano yung binayad lang nila based sa contracted rate. And so on and so forth. Kapag naman dinay nila yung claim, meron din siyang description doon. Denied because of ganito, ganyan. So lahat ng explanation kung paano binayad ng insurance yung bill mo, i-attach nila yon sa EOB. Document yon. Explanation of benefit. So ganun siya. Paano naman yung COB? Ang COB stands for Coordination of Benefits. Ibig sabihin, nag-apply ito kapag meron kang isa, dalawa, or more than 2 insurances. Halimbawa, yung patient meron siyang Blue Cross Blue Shield through employer, and then meron din siyang personal commercial plan na insurance like Aetna, and then meron pa siyang auto insurance, and then meron siyang meron siyang workers' comp kind of thing, workers' comp insurance. So, ang coordination of benefit, para siyang from the word itself, coordination, magko-coordinate sino yung mauna sa kanila, sinong pangalawa, sinong pangatlo, sinong pang-apat, so ganun siya, sinong primary, secondary, and tertiary, and so on and so forth. Yung pagkakasunod-sunod ng mga insurance. So bakit ganon? Hindi ba pwedeng lahat na lang sila magbayad ng para-pareho? Or hati-hati sila? Hindi siya pwede. Kailangan, kung sino yung pipiliin ni patient na primary, i-register niya yon as primary. Example, si patient, pinili niya si Blue Cross Blue Shield na maging primary niya, tatawag siya ngayon kay Blue Cross Blue Shield na, i-register mo na ikaw yung aking primary. And then yung secondary, tatawagan niya sa secondary, kailangan i-register niya rin na ikaw yung secondary ko sa aking COB. Sa system nila, sa Aetna, halimbawa, siya yung secondary. Halimbawa, yung tertiary niya, Humana, so tatawag din siya, ikaw ang tertiary ko. So bakit kailangan na nakaregister sila sunod-sunod? Kasi there are instances na kapag yung claim, sinabit mo sa secondary, pero hindi pa siya nare-review ni primary, madideny yon as missing EOB o yung explanation of benefit nga na in-explain ko. Kasi it should be first reviewed by the primary bago mapunta sa secondary. So, ang kailangan, yung primary, i-review niya yung claim. Ayun, after niya i-review yung claim, kung magkano yung binayad niya at yung hindi niya binayad or kailangan bayaran ni patient, i-cross over niya yung claim kay secondary. Yung secondary, i-review niya yung EOB na binayad ni primary and titignan niya kung eligible ba yung patient na bayaran ni insurance yung excess doon, yung sobrang excess bill dun sa pinaka-bill niya. Kumbaga, kung $100 yung bill niya, binayad lang ni primary is $80, eligible ba si patient na makareceive ng payment na $20 from the secondary based sa procedure na ginawa and based sa kanyang plan, i-review yun. So, kailangan yung EOB from primary. And then after that, kung eligible naman si patient, magpo-provide din yung secondary ng EOB sa patient and sa biller. Likewise, pareho din as primary. So, these are the two essential things or term that you must know and how they work sa isang medical insurance or healthcare LOB.